Sisters, and together with Father Biel, I greet you a happy Valentine's Day. Hindi tayo nakita kahapon kaya ngayon namin kayo binabati. Sino ba rito ang mga nag-date? Siguro yung mga nag-date puyat pa, no? Baka tulog pa. My dear brothers and sisters, this long gospel, I chose the longer form. There is a shorter form, but I chose the longer form, still forms part of the Sermon on the Mount. 2 Sundays ago, we heard the beginning of the Sermon on the Mount. Jesus went up the mountain and he began to preach the disciples. At ang image na gustong ipakita sa pag-akyat ni Jesus sa bundok upang mangaral ay ang imahe ni Moises sa lumang tipan. Sa lumang tipan, ipinakita si Moises na umakyat sa bundok at sa kanya ibinigay ng Diyos ang 10 utos sa 2 tableta or tablet. Now, Jesus is being portrayed as the new Moses giving new interpretations of the law. At yan kitang-kita natin sa mga sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Sabi niya, "You have heard that it was said in your ancestors." Noon, sabi niya, noon. Sabi, "You shall not kill, and whoever kills will be liable to judgment." Noon yon. Pero ang sinasabi ko sa inyo ngayon ay ito, "Whoever is angry with his brother will be liable to judgment." So yun ang isang halimbawa kung saan binibigyan ni Jesus ang lumang kautusan ng bagong pagpapaliwanag. Noon, sinasabi sa inyo, "You shall not commit adultery." Turo yan ni Moises. Ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, pag tumingin ka sa babae ng may mali siya, nangangalunya ka na. You already commit adultery when you entertain bad thoughts in your mind. Ganon din, sabi ng Panginoon, noon, pinapayagan ni Moises ang diborsyo. Pero ngayon, ang sinasabi ko sa inyo, hindi dapat maghiwalay ang mag-asawa maliban lamang kung ang kasal ay hindi naaayon sa batas. So, mga minamahal kong kapatid, dito sa mga halimbawang ito, pinakikita sa atin na si Jesus ang bagong Moises. At sa pamamagitan ng kanyang mga turo, binibigyan niya ng bagong interpretasyon ang mga nauna at dati ng batas. Noon, ganoon. Ngayon, ganito. Mga minamahal kong kapatid, siguro kaugnay ng Ebanghelyong ito, I would like to offer several points for reflections. Una, hindi lahat ng nakasanayan ay dapat ipagpatuloy. Hindi lahat ng dati ng ginagawa ay dapat nating ipagpatuloy. Hindi natin pwede sabihin, ganito naman kami dati. Ganito naman yung lagi namin ginagawa Ito na yung nakasanayan namin Hindi lahat ng nakasanayan dapat gawin pa rin. If we want to make ourselves better, if we want to improve ourselves, there are things that we do that we should not do anymore. Ano yun? Bahala kayong mag-isip. No? Kasi iba't iba tayo ng karanasan, iba't iba tayo ng mga nakasanayan, pero suriin natin, ito bang dati kong ginagawa
Ito bang lagi ko nang nakasanayang ginagawa? Ito ba'y dapat ko pang ipagpatuloy? Ang dami po niyan. Sa lipunan lamang natin, ang dami niyan. Ang isang halimbawa at mainit na usapan ngayon ay political dynasty. Sinasabi sa pag-aaral sa Pilipinas, napakaraming mga lugar na ang mga namumuno sa gobyerno ay nagmumula lamang sa isa o dalawang apelyido. Mag-isip na kayo. No? Hindi na ako magbibigay ng sample. Sila-sila na lang. Pagkatapos ng tatay, yung nanay. Pagkatapos ng nanay, yung anak. Pagkatapos ng anak, yung pamangkin. Pagkatapos ng pamangkin, balik sa nanay o sa tatay. Kumisan, magkapatid, nagpapalitan lang. Ngayon siya, sa susunod na halalan, yung kapatid naman. Political dynasty. Is it good? Is it bad? Well, tignan natin kung anong nangyayari sa bayan natin. So, hindi po lahat ng... Kasi sasabihin natin, dati na naman ganyan yan eh. Ano pa ba naman ang bago dyan? Pero mga minamahal kong kapatid, sabi ko nga, hindi lahat ng nakasanayan dapat nating ipagpatuloy. Yun ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo. Dati-rati, ganon. Pero ang sinasabi ko sa inyo ngayon, ganito na. Magrereklamo ba tayo kay Jesus at sasabihin natin, Lord naman, hindi naman kami ganyan dati. Ganyan na dati. Bago na naman. No? So ano sa buhay natin? In our personal lives, what are the things that we do? Things that we have gotten accustomed doing should be stopped? Should we not do anymore? Assignment niyan. Isipin nyo, ano ba yon? So yun ang una. The second point is this. Hindi naman po lahat ng matagal ay dapat nating palitan. Hindi naman lahat ng nakasanayan ay dapat nating baguhin. Hindi lahat ng luma na ay dapat nating laging bago. Kasi kung minsan meron tayong mentality, luma na yung TV, palitan na natin. Kahit gumagana pa. Luma na itong cellphone ko eh. iPhone 15 na ito eh. Meron ng iPhone 17, palitan na. Kahit naman nagagamit pa. Yung asawa nyo, 30 taon yun ng asawa, pwede bang palitan na? Ang tagal na di ba? Yung asawa ninyo na matagal na ninyong kinakasama, naku, sawang-sawa na ako sa mukha niyan no? Pwede bang palitan na? Hindi po lahat ng matagal na ay dapat na baguhin. Hindi lahat ng mga matanda na ay dapat nang iligpit at palitan. Sapagkat merong mga matagal na dapat na pagyamanin at patuloy na mahalin. Kaya nga mamaya meron tayong renewal of marriage vows. Meron po ako one time nag-silver jubilee bilang mag-asawa. So, biro nung lalaki sa akin, ewan ko nga, Father, no? 25 years na nga kami. Ewan ko kung bakit magre-renew pa ako, no? Renewal of marriage vows shows that your love, which you expressed many years ago, must continue even now. So yun ang pangalawa.
Ang una, hindi lahat ng nakasanayan ay dapat ipagpatuloy. Ang ikalawa, hindi porke matagal na ay dapat nang palitan. Sapagkat merong mga matagal na dapat nating lalong alagaan. Ito ang pangatlo. May mga bagay na hindi natin ginagawa, pero dapat nating simulan. Merong mga bagay na hindi natin nakasanayan, pero dapat nating simulang gawin. Ano yun? Bahala po kayo. When was the last time you did something for the first time? When was the last time you did something for the first time? May mga bagay na hindi natin ginagawa, pero baka dapat nating simulang gawin. My dear brothers and sisters, let us pray for one another na sana hindi tayo makulong sa mga bagay na nakasanayan kung ito'y hindi nagpapabuti sa atin. Sa Ebanghelyo, inaanyayahan tayo ng Panginoon na kumawala to free ourselves from the old customs, from the old ways, that we may become better versions of ourselves. Amen.